Okay, so magandang araw po sa ating lahat. We have here the computer 1 and CS10, which is the Euclidean and extended Euclidean algorithms. Okay, so example number 5 po ito. Diyan din po sa module nyo. Okay, so sagutan po natin. Find the GCD or the greatest common divisor D of 141 and 60 and solve for x and y of the equation 141x plus 60y equals to D. So, madali lang po yan. Ganito lang. So, solution, yung quotient remainder form. Quotient remainder form natin. Remainder form. Okay. Quotient remainder form is equals to A equals to B times the quotient plus the remainder. Yun po. Okay? So, let A is equals to, yung mataas po yung A palagi. So, 141. And B is equals to 60. Okay? So, ang gagawin lang po natin dyan ay isusulat natin to sa quotient remainder form, itong 141 tsaka 60. Okay? So, ganito lang yan. Madali lang. Madali lang yan. Okay? Susulat lang natin. Tsaka multiply, divide lang po tayo dyan. Multiply, divide, minus lang. So, 141 is equals to 60 times. Okay? So, ang gagawin po ninyo is 141. Okay? Sundan nyo lang po. 141 divided by 60. Okay? So, 141 divided by 60. So, 2.35. 2.35. So, meaning, kunin nyo lang yung whole number dyan. So, times 2 na natin dito. Times 2. Plus, yung 0.35 na yun, i-multiply mo yun sa 60. Okay? So, 0.35, i-multiply po natin sa 60. Yun po ang remainder natin. Ang remainder po natin is 21. So, 21. So, ganun po yan. Since 60 times 2 is 120 plus 21 is 41 na. Next, sunod na po natin dyan ay yung 60 naman po yung A tsaka yung 21 naman po yung B. Okay? So, 60 is equals to 21 times. Ay naman po. So, 60 divided by 21 is 2. 2 yata ito. So, 2 plus, yung 21 times 2 is 44. So, 60 minus 44 is 16. Tama? So, 60 minus 42. 42 pala. 42 is 18. So, plus 18. Okay? So, paano po nangyari yan? So, 21 times 2 is 42. 42 plus 18 is 60. Yun po. Sunod, yung 21 naman po, tsaka yung 18. So, 18 times 1 na po ito. 18 times 1 plus, of course, para maging 21 is 3. Yan na po yung remainder natin. Next, yung 18 naman, 18 tsaka 3. 3. Ano yung multiply sa 3? Para maging 18, 6 ba? So, 6. Plus 0. O, yun po. So, 3 times 6 is 18. Plus 0 is equals to 18 na siya. So, meaning, so therefore, the GCD D of, ayan, nakikita mo na, 3 tsaka 0 na. So, ibig sabihin kung 0 na, stop na. So, 3 tsaka 0. So, 3 and 0 is 3. Yun po, yun. So, yung D natin,
Yung D natin is 3. Okay na. So, D equals to 3. Yan po yung sagot natin. And thus D is equals to 3. Yan. Next, solve naman po natin yung value ng x tsaka y. X tsaka y na extended Euclidean algorithm. Okay, dito naman tayo. So, solving for x and y by extended Euclidean algorithm. Extended Euclidean algorithm. Okay, so yun naman po dito sa kanila. Okay. Yan siya. So, ganito po yan. Okay? So, sabihin natin ito ay E1, equation 1. Ito, equation 2. Ito, equation 3. Tapos yung 0 na yon is equation 4. O, kahit wala na yung equation 4 na yan. Okay? So, sabihin na natin kasi gagawin natin is magiging 1 for 1x plus 60y equals to D. Ano yung D? Ano yung D? D is 3. So, gagawin natin sa formang ganito. So, from equation 1, equation 3, E3. So, E3 siya. So, equation 3 is, ilipat lang po natin itong 18 times 1 doon sa kabila. So, magiging 3 is equals to 21 times 1 minus 18 times 1. Yun na po yun. Tapos, yung 18 po sa equation 2. 18 sa equation 2 is 60 times 1 minus, ilipat po natin itong 21 times 2 sa kabila. So, yun po yung 18. Okay? From ito, 18 is equal to 60 times 1 minus 21 times 2. So, substitute lang po natin. Sa 18. So, magiging 3 is equals to 21 times 1 minus 1 na lang. Minus 1 times 60. Yung 18, palitan na po natin. 60 times 1 minus 21 times 2. Ayan po. So, simplify natin is 3 equals to 21 times 1 minus, so 60 times 1 plus 21 times 1. Yan na po yun. So, may 21 times 1 dito, dalawa. Ayan siya. So, ibig sabihin, ilang 21 times 1 yan? So, dalawa. So, meaning 3 is equals to 21 times 2 na. Kasi dalawa. Times 2 minus 60 times 1. Okay? Next, meron tayong 60. So, ano pang wala? So, ibig sabihin, wala pa dyan ay 1 for 1. So, ano naman po ang 21? Kasi hindi natin kailangan 21. So, yung 21 po sa E1. Yun. So, E1, yung 21 po dyan sa E1, E1 is equals to 21. So, ilipat lang yung
ilipat lang po yung 60 times 2. So meaning, 21 is equals to 141 times 1 minus 60 times 2. Yun po. And then, substitute natin yung E1 na yan dito sa 21 times 2. Okay? So we have 3 is equals to, substitute na natin yung 21. So 2 na lang. 2 times ito. 141 times 1 minus 60 times 2. Sarado. Minus 60 times 1. Okay? So minus 60 times 1. So next, simplify na natin. 3 is equals to 141 times 2 na. Tignan nyo na. Kasi yung 2 times 1 is equals to 2. Minus, yung 2 rito, yung 2 times 2 is 4. So magiging, saka ito. So magiging 60 times 4. Tapos, yung sarado na ito, yung parenthesis na to, wala na to. So magiging minus 60 times 1. Then, simplify na po natin. So 3 is equals to 141 times 2. 60 times 4. 60 times 1. So ilan yan? So 60 times 5. So 60 times 5. Okay? So therefore, nandiyan na po sa formang ganyan. So ibig sabihin, so meaning, D is equals to 3, comma, X is equals to 2, and Y is equals to negative 5. Equals to negative 5. Okay? Bakit negative 5? Kasi nga, sabi dito, ayan, no? So, 141x plus 60y. So, ibig sabihin, kung gawin natin plus ito sa may 60, ibig sabihin yung 5 ay negative. So, yan na po yung sagot natin. Okay? So, I hope naintindihan niyo po ito. Ito po ay sa mga, itong subject nito ay sa mga computer, computer 1, CS10. Pwede rin po ito sa mga master's degree. May mga Euclidean algorithm sila doon sa abstract algebra nila. Okay? So, thank you and God bless us all. Pwede nyo rin pong i-share itong topic natin na ito, okay? So, once again, ingat sa COVID. This is Sir Lloyd of Garcia College of Technology. Yung channel natin is Sir Lloyd Classroom. So, malapit na po tayo magkaroon ng t-shirt. Ayan, Sir Lloyd Classroom po yan. So, antabayanan nyo lang po, okay? So, iwas COVID po and God bless us all.